na kung gaano po na dapat maihayag ang salita ng Diyos na totoo siya. Na kagaya ni Apostol Pablo na kapag siya'y nanghihina, pero mo nanghihina, pero dahil kay Kristo, lumalakas. Bakit? May pangako ang Diyos eh. May pangako ang Diyos noon pa man po sa lumang tipan. Hello, na kapag kayo nanghihina, palalakasin ko kayo. Nakita nyo? Amen? So ngayon po, ay tayo po'y dumako po sa pangako ng Panginoon. No, na makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 12, verse 7 to 10. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay makinig, no, at unawain po natin ang malalim ang salita ng Panginoon at naniniwala po ako na may sasabihin po ang Diyos sa atin. So, ang sabi niya po dito, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamangha-manghang mga bagay na nasaksihan ko. So, si Pablo po ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Ano kung gaano po, amen, ang mga gawa ng diablo po sa buhay ng mga lingkod ng Diyos at sa ating pong mga buhay. Nang sabi niya po, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang ako'y pahirapan. Amen. At nang sa gayoy, hindi ako maging panalo. 3 beses kong itinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, 9, ganito ang kanyang sagot, ang sagot daw po ng Diyos. Ang kagandahang loob ko, His grace, ay sapat na para sa iyo. Amen. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen. Sabi ng Apostol, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Hello? Mga pagkutsya, mga kahirapan, mga pag-uusik at kagipitan, sapagkat, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Palapakan nga po natin ang Diyos na ang salita ng church. Makita po natin na tunay po na yung mga nangyayaring nagaganap. Yung po mga pahirap. Amen. Marami di ba nagpapahirap sa atin? Tao, sitwasyon, pangyayari, pangangailangan, sakit at karamdaman. Yan daw po ay sugo ni Satanas. Para saan daw po? Para daw po tayo pahirapan. Amen? Pahirapan saan? Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kasi ayaw na ayaw ni Satanas na nagpapatuloy tayo sa Diyos. Bakit? Kasi po, siguro no, inggit na inggit si Satanas dahil tayo, kung tayo po'y magpapatuloy sa Panginoon, tayo magiging kasama ng Diyos sa langit. Pero siya, kahit anong gawin ni Satanas, hindi magbabago na siya po'y taga-impyerno. Kaya siguro, no, lahat ginagawa ni Satanas, lahat pinapadala ni Satanas sa ating mga buhay para hindi tayo magpatulog sa Panginoon. Pero mabuti ang Diyos, church, na ang sabi po ng kanyang salita, hello, na doon sa mga padala ng diablo, sa buhay ni Apostol Pablo, maging sa ating mga buhay, dyan daw po nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Hello, ano po ba yung mga kapangyarihan ng Diyos? Kagaya po ng sinabi po ni Apostol Pablo, na sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako lumalakas. Amen? Naalam niyo po ba sa New King James, ang sabi po sa verse 10, dahil kay Kristo. So, ibig sabihin, sa panahon po na nanghihina, si Apostol Pablo, doon po nagpapadala ng kalakasan ang Diyos. Doon siya lumalakas dahil kay Kristo. So, sa ating mga buhay, marami po nung tayong pinagdadaanan kagaya niya, no, sinasabi ng Panginoon. Amen. Yan po pala sa ating mga pinagdadaanan na kapag tayo po'y may pangangailangan, hello, church, nakikita po natin ano po yung ginagawa ng Panginoon. Tayo po'y pinagpapala niya. Amen. Na kapag tayo po'y may sakit at karamdaman, anong ginagawa ng Panginoon? Nagpapadala po siya ng kagalingan. Na kapag tayo po'y nalulungkot, ano pong pinapadala ng Diyos sa ating mga buhay?
buhay, kaaliwan. Na kapag tayo po nag-iisa, church, doon po tayo sinasamahan ng Panginoon. Napansin niyo po ba yung lahat po ng sinabi ng Lord? Na palalakasin kita, sasamahan kita, pagpapalain kita, aaliwin kita, pagagaling kita. Di ba lahat po yan ay pangako ng Diyos? Palalakasin kita, pangako ng Diyos yan, church. So, ibig sabihin, sa lahat ng ating pinagdadaanan, church, diyan po nahahayag na totoo ang mga ipinangako ng Diyos sa Biblia. Amen? Nakita mo ba natin na kung gaano po na dapat maihayag ang salita ng Diyos na totoo siya? Nakagaya ni Apostol Pablo na kapag siya'y nanghihina, pero mo nanghihina, pero dahil kay Kristo, lumalakas. Bakit? May pangako ang Diyos eh. May pangako ang Diyos noon pa man po sa lumang tipan. Hello, na kapag kayo nanghihina, palalakasin ko kayo. Nakita nyo? Amen? Na doon po sa ating po mga pinagdadaanan, church, ang sabi ni Apostol Pablo, buong galak niya daw po yung pinagmamalaki, pinagmamayabang. Dahil po doon sa mga pinagdadaanan niya, nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga nung Thursday, tunay nga po na salamat po sa buhay ng ating pong lingkod no, ng Diyos na biruin nyo, nare-realize, kahit naman po sinong mga Kristiyano church, na marirealize natin bakit po maraming dumaraan, maraming nagpapahirap sa ating mga buhay, maraming nagpapalungkot. Hello! Marami po nananakit sa atin, nanguusig, naninira, maraming tao, maraming bagay sitwasyon ang nagaganap sa ating buhay. Nasabi nga po doon, magpasalamat tayo sa kanilang mga buhay. Magpasalamat tayo na nangyari na ganap yun sa ating buhay. Bakit hindi tayo mamumol? Hello, hindi po tayo magiging matatag sa ating pananampalataya. Kaya masalamat sa buhay po ni Apostol Pablo. Nakagaya din po niya na ipagmalaki po natin ang lahat ng ating pinagdadaanan. Dahil dyan sa pinagdadaanan mo, dyan nahahayag na totoo talaga ang Diyos. Amen po ba? Totoo yun po kasi makita natin, church, kung wala kang problema, paano ka tutulungan ng Diyos? Kung wala kang sakit at karamdaman, paano ka na pagagalingin? Hello? Kung wala kang pangangailangan, paano ka na pagpapalain? Kung hindi mo mararanasan mag-isa, paano ka na sasamahan? Kung hindi mo mararanasan malungkot, paano ka na aaluin? Napakahirap naman mo. Church, hello? Na wala kang pinagdadaanan, na walang nangyari, nagaganap sa buhay mo. Tapos, di ba, paano siya magpapadala? Amen. Paano ka magbabayad sa kuryente kung wala namang bayarin? Ano yun? Magbabayad po kahit wala kaming kuryente? Hello? Di ba? Magbabayad po ako. Kahit wala po kumakuha sa inyo. Kaya nga po sa lahat ng ating pinagdadaanan, ipagmalaki po natin, ipahayag natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Dahil dyan, nahahayag po ang kapangyarihan ng mga pangako ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon ng church. Ulitin ko po ano pong pangako ng Panginoon church. Kagaya ni Apostol Pablo, kapag tayo po'y nanghihina, hello, magpapadala ang Diyos ng kalakasan. Dahil kay Kristo yun. Alam niyo nung sa New King James, maganda po talaga no? Dapat talaga mag-proceed na tayo sa sa New King James na version. Kasi maganda yung kanyang mga salita. Ang sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Hello? Sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihikahos, dahil kay Kristo. Nakita niyo? Nakita po natin na tayo pa po'y nakakapagpatuloy sa Panginoon kahit na may kahinaan, kahit may kahirapan, kahit may pangangailangan, kahit may pagkausig, kahit may paghinagtis, dahil daw po kay Kristo. Kaya dapat walang hihiwalay kay Kristo. Kasi nasa Kanya po ang lahat ng kasagutan, lahat, hello, ng susi sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen? Palagpakan po natin ang Diyos sa may po ng Pangako Church. Nahayaan niyo po na mahayag ang Diyos sa inyong buhay po kayo magreklamo. At pansin niyo rin po na ang una pong ginawa ni Apostol Pablo nung siya po ay pinagdalhan ng sugo ng kahirapan ni Satanas. Ano po ang unang niyang ginawa? Napakinggan niyo po ba? Ano ang kanyang unang ginawa? Siya po ay nanalangin. So, ibig sabihin, kapag meron kang pinagdadaanan, kapag meron kang naramdaman, pag nalungkot ka, pag piling mo nag-iisa ka, hello, pag meron kang mga bigat,
problema sa buhay, ang una mong gagawin, manalangin. Hindi mag-question sa Lord bakit yan nangyari. Kasi hindi mo alam na dahil dyan sa pinagdadaanan mo, mahahayag pala ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Diyos. So welcome po ang susunod tatayo sa buwan ko ni Mama Dol.